Agad na pong natalakay ng Korte Suprema itong naging motion for reconsideration ng mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives na may kinalaman sa kanilang pagnanais na mabaliktad po yung naunang desisyon ng Korte Suprema dito po sa pagbasura sa impeachment o pagdideklara na unconstitutional. At base po sa naging pahayag ng Korte Suprema ngayong August 5, 2025, ito'y agad na inuutos. Ito, unbangko ito yung naging pahayag ng Supreme Court na kung saan ay inaatasan. Ito pong si VP Sara Duterte at ang kanyang mga abogado at maging itong si Attorney Israelito Torion na sumagot. Sila po ay required na sumagot, itong sinabi Sara at Atty. Torion, ng dito sa naging motion for reconsideration ng House of Representatives. At ang sabi ay itong motion ay kinakailangang sagutin sa loob po ng 10 days o 10 araw mula po sa notice. So kung ngayon ay August 5, so September 5, mga kababayan, kinakailangang sagutin ng kampo ni VP Sara at hindi po si Attorney Israelito Torion. So dito mga kababayan ay binanggit din po ng Supreme Court na ang motion for reconsideration na inihain ng mababang kapulungan ng Kongreso ay kanilang agad na titingnan basta maisumite sa loob po ng 10 araw. Non-extendable. So hindi po pwedeng ipagpaliban o palawigin pa yung kautusan. At dito mga kababayan ay lumilitaw na wala pong inilabas na motion for reconsideration ang Korte Suprema sa naging MR ng House of Representatives. Ibig sabihin, mga kababayan, ay tuloy-tuloy na yung gagawin ding pagdinig at ng botohan, debate ng mga senador para ibasura o hindi itong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Kasi yun po inaantay At di ba marami hong miling na sana ay wag na munang talakayin o pagbotohan ng mga senador at antayin daw muna yung magiging sagot ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Pero wala na, hindi na kasi nagpapapigil din ang Senado at ngayon naglabas na rin po ng pahayag ang Supreme Court na binibigyan lang po ng 10 araw ang kampo ni VP Sara Duterte at si Attorney Israelito Torion na sagutin ang MR ng House of Representatives. Dahil dito, wala na po makakapigil sa Senado para magtuloy-tuloy yung kanilang botohan at inaasahan nga po mga kababayan, base po sa mga naunang report ay marami po ang pabor na sundin ang naging desisyon at kilalanin ang desisyon ng Supreme Court. Ito, may binabagit po itong si Senate Majority Leader Joel Villanueva na kung saan ay yung sabi niya ay wala na tuloy na At siya nga po ay nakapaghanda na rin dito sa gagawing debate at mag-uukit po ng kasaysayan dito po sa ating bansa na may kinalaman sa issue po ng impeachment. At yun tuloy-tuloy na mga kababayan na ikukun ng sesyon at hindi na rin po kailangan na i-convene yung impeachment court para sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin si Senate Majority Leader, ito si Joel Villanueva. I have to be honest with you, and I admitted this during the caucus. Parang twice or thrice nagpalit yung aking posisyon sapagkat may nakita ko, for example, when the decision of Supreme Court came out, hindi ko pa nabasang buo so may decision na ako kaagad na nasa isip, and then when I read the 97 pages decision, especially yung sa jurisdiction, executory, immediately executed dapat, executory itong decision ng Korte Suprema. Nagbago na naman. Tapos yung position ko before na, if you recall, when Senator Bato made the motion to dismiss, di ba, ako yung unang nag-object because I thought
we have to convene first as an impeachment court. And that's the main reason why we convened as an impeachment court. Nagsumpa si SP Cheese, pati yung mga senator judges, di ba? And then dun diniscuss dun sa impeachment court. And so ako, from the start, yun din yung pananalig ko, no? But nagbago yung pananaw ko when I saw the decision. Lalo na nung binasa ko din, pati yung concurring decision, no? Nung ilang mga justices, pati nga yung pagtawid which is a totally different issue, and I don't think we'll be able to tackle it on Wednesday, no? So with that, I felt na now my position is we don't need to actually convene as an impeachment court to decide on whether or not we will submit ourselves to the decision of the Supreme Court. Okay, so yun ho ang pahayag ni Senator Villanueva. So hindi na ho kinakailangan na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ano ibig sabihin ho niyan? So wala na po kasi wala na pong lilitisin. Wala na pong mangyayari na impeachment trial. At sabi ho niya ay base sa kanyang mga pahiwatig, bagamat ay niya pang sabihin na 100% na siya ay boboto para sundin ng Supreme Court, ay inilatag niya ho, di ba? Nabasa niya ho, pati yung concurring opinion, kasi unanimous po ang desisyon ng Supreme Court. So, wala na po itong kawala. At kasi ang inaantay ho natin baka maglabas po ng TRO, o status quo ante-order ang Korte Suprema. Kasi yun po ang hinihiling ng kampo po ng tumututol na wag hong ituloy ang impeachment para mapigilan po yung botohan ng Senado. Pero wala na ho. Yun ho, nagpahiwatig na. At sabi po ni Senator Villanueva, hindi na po nangailangan na i-convene yung impeachment court. So lumilitaw kasi wala na hong impeachment trial o paglilitis na magaganap diyan po sa Senado. So itong posisyon na ho ito ni Senator Villanueva, Majority Leader, ay ito rin ho ang naging posisyon, di po ba, ni Senate President Chis Escudero. Tapos ay no isang araw ay nagpa-press con din ito pong si Senator Win Gatchalian at kanyang binabanggit na bagamat sinabi niya, hindi niya pa direkta na sinasabi pero nagpahiwatig siya na ang sabi niya, dapat sundin natin ang desisyon ng Korte Suprema. So yun po, ano ibig sabihin nun? So mukhang talagang todas na po ang impeachment dyan po sa Senado. Wala na ho. At bagamat sa ngayon, di ba, may mga naunang inilabas na resolution sa pangunguna ni Senator Kiko Pangilinan. Pero 4 lang ho silang pumirma. Si Senator Pangilinan, Bam Aquino, Ontiveros at Tito Soto. So 4 lang ho sila. So tama ho ang binabanggit ito ni Senator Jingo Estrada na 19 to 20 ang boboto para tuluyan ng ibasura ito pong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. So maliwanag ho yan. Alam niyo ho, sa mga ganyang botohan, kahit ano lang, simple majority na tinatawag. 13 lang po ang bumoto, okay na po, o lats na, o panalo na. Halimbawa, 13 ang bumoto na kung saan sabi, ibasura na impeachment na yan, at dapat nasundin natin ang desisyon ng Supreme Court. Tapos na ang kwento. Ganun ho. At siguro panahon na ho, mga kababayan, natapusin na ho yung issue na yan. Kasi talagang hanggang sa ngayon, yan po ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ho ng mga Pilipino. Tingnan niyo man yung mga dilawan. O, kanya-kanya may mga para-parali. O, tapos lahat po, iisa ang naratibo. Dating retired justice, alam nyo. Retired na ho kayo Ex na ho kayo, dati na. Manahimik na ho kayo. Huwag nyo nang sirain. O, huwag nyo nang guluhin yung kasalukuyang nasa Supreme Court. Kasi tapos na ho kayo Di ba, dapat kadalasan kung meron po kayong delikadesa, dati ko kayong naglingkod at makasamahan nyo, makasamahan ko dati yan Ayoko na mag-comment, dapat mga ganun ho ang gagawin ho. Kaya lang, wala akong delikadesa Kasi, meron silang pinapanigan. At meron silang political leaning or political agenda. O kaya ganyan ho, mga kababayan, ayaw ho magpaawat. Nitong pag nakita mo, marinig mo, retired Justice Carpio, itong retired Justice Ascuna, tapos yung mga sila Attorney Mel Santamaria,
mga sinasabi sa Rene Sarmiento, Tony Sarmiento, dating kasama po sa nagbalangkas sa Ligang Batas, sila Atty. Monsod, iisa lang ho ang naratibo. Mali raw ang Supreme Court. Pero malabong magkamali ang Supreme Court. Bakit to? Unanimous ho eh. Ako, yun aking paniniwala. Pero kung may tumutol man lang ho, kasi kung 13 ho sila, kahit na tumutol ho yung 6. So 7-6, dako dikit. Yun medyo magdududa ka. Naku, mukhang mali Supreme Court. Kasi ang daming, bumoto ng hindi pabor. Kung 7-6 ho ang boto, pwede pa ho ako maniwala eh. Pero wala ho. Talagang unanimous eh. Ultimong yung bagong ini-appoint ni Pangulong Marcos Jr., sumama ron sa mayorya. Unanimous ho. Lahat ho sila bumoto na sabi unconstitutional ito ho nga impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. Yun lang ho. So, abangan ho natin kung ano ang ito, formalidad na lang ho yan mga kababayan dahil sa may mga pahayag na yung mga senador, mayorya, na talagang kanilang pong susundin ang desisyon ng Korte Suprema. Dapat lang naman ho, sundin natin. Final arbiter. Yan po yung kataas-taasang hukuman. Nag-i-interpret po sa lahat po ng probisyon sa ating saligang batas na mga kaso at yan po iniatang sa kanila ng ating saligang batas na sila po ang tanging may kapangyarihan para po sa judicial review. Yan lang ho. Kung di ho natin nirespeto yan, magkakagulo ho Pilipinas. Di po ba? Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.